po sa ating mga mata, makikita po natin yung affections, emotions, and feelings of a person. Di po malalaman natin kung isang tao ay masaya, malungkot, excited sa kanyang mga mata. At sa mga may asawa po, alam po natin yan. Sa mga married people, isang tingin lang po ni Mrs. kay Mr. Wala, ano na natin sasabihin, di ba? Sabi natin na daw, bakuha ka sa tingin. But may question ako, if we were to look through the eyes of God, ano po ating makikita? Sabi po sa Zechariah, for whoever touches you, touches the apple of my eye. Sabi rin po sa Psalm 17, ulit ako, keep me as the apple of your eye, hide me in the shadows of your wings. Di po napakasarap pakinggan, yung taong mahal mo, sabihan ka, you are the apple of my eye. Mas lalo na po kung ito magagaling sa ating namang Diyos. Ilang beses po inulit ng ating namang Diyos sa Biblia, Ate, Kuya, you are the apple of my eye. So, sinasabi po ng ating Panginoon Diyos na tayo espesyal sa kanyang mga mata. Kaya po sa umaga mo pong ito, tumayo po tayo at sabay-sabay natin pagdiwang ang laki ng pag-ibig at pagpala ng ating Panginoon. In the presence of Jesus the Nazarene,
dahil tunay nga po na ikaw ay napakabuti sa amin. Ama, salamat po sa ligayang aming nadarama kung ikaw ang aming sinasamba at pinupuri. Salamat po sa pag-aalaga mo sa aming kalusugan, pagpapagaling Ama sa aming mga kapansanan at sa aming mga arigirya na lahat po ay nanggaling sa iyo. Ama, bagamat po minsan kami ay nagkukulang, ito po ay tinatakpan ng minilbati ng pag-ibig. Sa ilang sandali po ay humingi tayo ng papatawad sa ating mga kapatid. Salamat po, Amang Diyos, sa pagpapatawad. Humihingi po kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Gabayan mo po ang aming simbahan, pati na po ang aming mahal na pastor. Gabayan mo po ang mga awit, ang mensahero, ang mga musikero po na maging kaaya-aya sa iyong mata ng aming pagsamba. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Ito po ang samang dalangin namin sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pray that our sisters and brothers are coming. Salamat po, Lord, sa umalang ito. Biyaya po Panginoon, patuloy namin na i-enjoy. Ngayon natin ang Panginoon, tayo po ay umawit sa Kanya.
po sa mga pagpapala, Lord, na patuloy namin in-enjoy. Salamat, Lord, even, Lord, sa healing, Lord, and even, Lord, sa mga answered prayers, Ama. And even, Lord, sa mga bagay, Lord, na hindi namin hinihingi, Lord, na patuloy mo pong ipinagkaloob sa amin, Ama. Salamat, Lord, sa bawat araw, Lord, na nandiyan ka parati sa aming buhay, Ama. Although, Lord, we fail you, Lord, in many ways, Panginoon, but to God be the glory. Salamat sa passion ng Panginoon na patuloy mo patawad sa amin, Ama. Salamat, Lord, na dahil sa iyong pag-ibig, Ama, kami po ay narinig po ngayon, Ama. Lord, please each and every one, Ama, and Lord, let's sing to you, Lord, our worship this morning, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga Panginoon, kilala niyo
blessings, Panginoon, this morning, Panginoon, Lord. As we rest in your word this morning, Panginoon, open our hearts and our minds, Panginoon. Para po, Lord, maintindihan natin ito, Lord, na gawin. Kaya tayo namin, Lord, sa mga po, Panginoon. Lord, bless also the speaker this morning, Panginoon. Give the honor, Lord, the rest of us. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Sabi nga, prayer is one of the best ang panalangin. Maging ang pag-awit ng praise song o worship song ay isang sandata ng mga Kristiyano. Kaya nga lang muli natin inawit ay manatili isang magandang pagpapala, isang magandang bendisyon sa mga Kristiyano. Kaya nga minsan, may mga tao na napapaiyak habang sila ay umaawit. Dahil maaaring natatangay ito ng kanilang mga emosyon, dahil maaari sa lyrics ng kanta. May mga kanta kasi na ang lyrics ay dasal, gaya nga ng huli natin inawit. Ngunit kalamitan sa mga awit ng mga praise song ay praise song lamang talaga. Kung ito man ay may nagtatagnay na panalangin, sa kanyang lyrics ay maaaring dedikasyon ito ng sumulat ng kanta o experience niya ng kanyang buhay. Kaya niya nailagay yung isang awit na sa panalangin. Kaya ito'y personal niya. Dahil ito'y maganda at hindi naman naglalayo sa katuruan ng Biblia. At ito nga ay madalas naririnig natin at nagagamit ng mga iba't ibang praise and worship team ng mga ibang simbahan. Kaya may maririnig tayong mga song leader, sasabihin nila, pumikit po tayo at arin po natin na itong kantang ito ay isang panalangin. Maaaring yung song leader na yun, kaya siya nakaka-relate dahil meron siyang pinagdadaanan o yung kaibigan niya, maaari doon sa church ay may pinagdadaanan o ang kongregasyon ay may pinagdadaanan. Kaya nga nababanggit niya at nalaline up niya yung kanta upang ito ay maiawit at maipanalangin. Ngunit hindi naman lahat ng awit ay sasabihin ng song leader, yan na po yung kanta, ayan na po yung panalangin. Iba pa rin yung nananalangin ng isang song leader. Iba pa rin yung nag-e-exalt dahil yun ang tunay na laman ng puso na dala mo pag ikaw ay nagpo-focus sa Diyos. Bakit ba natin pinag-uusapan ang mga bagay nito? Dahil ang ating topic ngayon ay tungkol sa isang kilalang karakter sa Bible mula nang siya ay ng kanyang pagiging pastol at sa kanyang pagiging hari. Marami siyang naisulat na panalangin at papuri sa Diyos. Maaari nating pagkuhanan ng style ang kanyang panalangin na dinaan sa pag-awit. Hindi lang praise and worship team itong ating pag-aaral na ito. Sasabihin naman ng praise and worship team na paglagot tayo. Hindi po para sa mga praise and worship team. Ito po ay para din sa lahat, maging presider, prayer team, at pati na ang ating mga personal prayer with God. Baka namin nami-miss out na tayo sa ating mga devotional prayer. Nawa makita at matutunan natin dito sa ating pag-aaral. Ang Panginoong Hesus nga, nagturo na kung paano tayo manalangin. At ang ating mga pag-aaral sa ating curriculum ay may mga pagtuturo din sa tungkol sa panalangin. Ngayon, pakinggan natin kung paano ang isang shepherd boy at ang isang hari kung paano manalangin. Kaya na ang title ng ating message ngayon is about the shepherd and prayer. Tayo po isang panandali ang manalangin. Ang naming makapangyarihan sa lahat, Diyos, sama ng aming Panginoong Hesus. Patuloy mo nga aming Diyos na pangunahan kami ngayong umaga ito. Lalo na nga sa pagtuturo mo tungkol nga po sa panalangin. Ipakita mo po aming Diyos sa mga bagay na hindi na po namin nagabanggit sa iyo. Kung ano man kakulangan namin sa pagtawag sa iyo sa panalangin, kayo po ang magturo. Kayo po ang maggabay. Kayo po ang mamuna. Itago mo po nga po ako aming Diyos sa inyong likodan. At hayaan mo po ang banal na Espiritu Santo, aming Diyos, ang siyang mauna kumilos sa amin. Ilayo mo po ang lugar nito sa mga masasamang gawang kaaway, sa masasamang gawang Espiritu. Patuloy mo nga na pag-ingatan kami ng iyong mga anghel sa lugar nito, aming Diyos.
isipan, ang aming mga mata sa pag-aaral nga po ng iyong banal na salita. Kayo po ang manguna at lahat ng bagay nito ay ginagawa namin, itataas namin sa dakilang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Marami na nga naisulat na kanta si David at yun ay nakakumpile sa Book of Psalms. And whenever David sing, he's just not singing only, he is actually praying. Kaya nga doble ang ginagawa nito ni David. Habang siya ay nagsasalmo, ay nag-aaray din siya ng kanyang pagsasamo. Mula sa isang shepherd boy, pa lamang ay nakakagawa na siya ng mga awit na may panalangin. Gaya na nga lang ng Psalm 23, nasabi niya ron sa Psalm 23, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ilang beses na bang napahamak si David nung siya ay nagpapastol pa lamang. Ilang leon, ilang oso ang kanyang kinalaban upang pangalagaan lamang kanyang mga tupa. Ilang bangin ang kanyang dinadaanan habang hinahanap niya ang kanyang mga naliligaw na tupa. Maging umaga man ito o gabi. Kaya nga nung siya ay maging hari na, sabi niya, at siya ay nabibingit sa kanyang mga kalaban at sa kamatayan, na sabi niya, itong prayer na ito, na napatunayan niya na hindi siya iniwan ng Diyos kahit ito ay valley of the shadow of death. At tignan natin, matutunan natin ang mga panalangin ni David, style niya sa kanyang panalangin. Ang main text po natin na makikita natin sa Psalm 19. At unahin po natin ang Psalm 19 verses 1 to 6. Ang sinasabi po dyan, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth. Their words to the ends of the world. In the heavens of God has pitched a tent for the sun. It is like a bridegroom coming out of his chamber, like a champion rejoicing to run his course. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. Tignan natin, ano po ba? What David prayed for? Tignan natin, ang una niyang sinasabi dyan is to honor God. Ano yung kanyang i-honor? Sabi niya sa kanyang panalangin, honor niya nga po yung creation. Sabi niya nga, His handwork is beautiful and amazing. Paano ba natin makikita yung handwork ng Panginoon? Tignan po natin ang mga picture na ito. Saan po kaya yung lugar na yan? Makikita natin, napakaganda, sabi niya. Alam na alam nila. Pag pumunta po kayo kala Kuya Brian, binuksan niyo yung bintana sa Benguet, yan po yung makikita niyo. Yan po yung Sagada. Bundok po yan na Sagada. Yan po yung nag-uumaga. So, yan po yung sunrise sa Sagada. Marami pong nagpupunta mga tao dyan, hindi lang mga Pilipino pumupunta dyan, yung mga mountaineers pupunta dyan upang sila ay magbulay-bulay, magnilay-nilay. Sabi nga nila ay napakaganda ro tignan, parang sagradong-sagrado sa kanila ang Sagada. At nakalimutan naman i-click kung saan. Ayan. Na-amaze siya sa kanyang pagtingin sa picture. Diyan pa lamang, picture pa lamang, nakikita niya na maganda talaga. Amaze na amaze siya. Sumunod po litrato. Yan naman po, saan din yan? Sa Sagada pa rin yan. Yan yun naman sunset. Diba? Pupunta ka ba kayo sa Europe para mamundok at maghanap lang ng ibang lugar? Mismo sa ating bansang Pilipinas lang, napakaganda na. Litrato pa lang, mukhang Europe na. Dito siguro makikita natin yung susunod na litrato. Saan yan? Yan po ay kuha sa Samsung S3 ni Kuya Dindo na sila ay mag-helicopter po. Kaya lang hindi na focus yan sa sa Facebook kasi yung Samsung 3, ewan ko ba't hindi makapost ng mga litrato yan sa Facebook. Mahina yung Samsung 3 na pang personal lang. At yan naman ay yung sunrise at ito yung sunset ng Burj Khalifa. Marami pa sana ng litrato pero hindi naman puro litrato lang ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya nga makikita natin yung ganda ng creation ng Diyos. No? Creation dahil
Itong mga gawa ng Diyos, dapat maipapagpasalamat natin ito. Nakikita natin dapat ang kanyang mga ginawa. Ito yung laman sa isa dapat sa ating mga panalangin. Dahil hindi lang creation, sabi niya nga ganun, yung nakikita lang natin sunrise, no? Pagsikat pa lang ng araw. Ang sabi na David, it brings hope. Sabi niya, sa CEV ang translation po ng verse 2, sabi, each day informs the following day, each night announces to the next. Parati raw may dalang pag-asa ang kinabukasan at ito hindi nauubos. Nauubusan na ba kayo ng pag-asa? Tignan niyo lang ang araw-araw, ang pagliwanag, hindi po nauubos ang sikat ng araw. No? Nakakita na ba kayo ng halaman na pag sa gabi, lantandan? Dati po may halaman kami, yung asawa ko mahilig sa halaman niya, pero hindi niya hinahawakan kasi wala raw siyang yung green thumb. Ako yung nag-aalaga kasi ng halaman. Sa gabi, magagalit sa akin yan, ayan, nalanta yung halaman. Pero sa umaga, mapapansin namin, pag sumisikat ng araw, tumatayo yung halaman na gano'n. At habang nasisikatan siya ng araw, yung kulay niya nag-iiba, gumaganda. No? Lalo siyang nagiging berde. At habang nasisinagan siya ng araw, lalong tumitingkad nga ang kanyang kulay. At pag ito ay sumikat nga sa east, makikita niyo yung halaman, yung dahon niya umiikot din hanggang papuntang west. Magandang kompas itong halaman na ito. Kaya napakaganda nitong halaman na ito nung sa aming paglipat-lipat ng bahay, wala lang itong halaman ito. So maganda, kaya nga nagagalit ang aking asawa, bakit iniwan ko yung halaman? Kasi ang aming bitbiti. So ganun ang nakikita ni David sa kanyang mga pagpapasko, nakikita niya ang kanyang kapaligiran, ang dahon, ang puno, no? Ang mga bulaklak, nakikita niya kung gaano kasigla ito pag sumisikat ang araw. Gaano ito umaasa. At paggabi naman, may pag-asa na muling sisikat ang araw. Kayo po ba? Yung po bang inyong mga buhay, nawawalan po ba kayo ng pag-asa? Hindi ko nasasabihin yung mga singles. May pag-asa yung mga yan. Pag-asa. Parating may pag-asa ang mga singles. Hanggat nabubuhay, may pag-asa. Hanggat may liwanag, may pag-asa. At sabi pa nga sa verse 5, it brings joy and happiness. Sabi, it is like a bridegroom coming out of the chamber, like a champion rejoicing to run his course. Sa Israel, ang kasal pala sa Israel, sa atin, pangkaraniwan, dumadakad sa aisles. Yung bride. Sa Israel, ang naghihintay sa altar, doon sa 4 chambers na tinatawag nila, may canopy silang ginagawa, sukat na sukat yun, na naghihintay doon yung bride, yung groom ang naglalakad. So habang naglalakad siya, nakikita yung ngiti, no? Nakikita yung ngiti nung kanyang mapapangasawa na sayang-saya ang kanyang groom. Ewan ko lang yung mga lalaki natin, kung sila ay lumalapit yung kanilang mga asawa, ang iniisip ba yung kasiyahan? O iniisip, bakit ang bayaran ko, ang daming kasiyahan. So, dapat masaya, nakikita. Parang yung laro kanina ng Miami Heat at ng, ano ba yung kalaban? At ng Spurs. Kung paano nabantayan si Tony Parker, di ba, date-date, ang mga 6-footer lang yan, bumantay sa kanya si LeBron James na napakalaki. Nabitawan niya na yung bola, na-shoot niya pa. No? Ito yung kasi, ang isang manlalaro, hindi yan maglalaro para matalo. Ang manlalaro, dapat ang isang sports athlete, pag pumasok sa ring yan, pag pumasok sa field yan, sa track race, ang nasa isipan niya, parating panalo. Dapat masaya. Ganun daw po tayo dapat mga Kristiyano. Parating masaya pag dumadating ang umaga. Hindi sinasabing, pasok ka na naman. Dapat hindi po ganun. Dapat may joy, may happiness. Dahil ito nga ay nagdadala ng blessings. No? Kasi may pagpapala ang bawat umaga. Ito ay dapat nating ma-enjoy. At titignan nga natin, every prayerful man of the Bible praise like David. Bakit? They honored God first. Tingnan po natin ang Nehemiah 1:5. Sabi po, then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of love
with those who love Him and keep His commandments. Naipanalangin ito ni Nehemiah nung malaman niya na ang Jerusalem, ang city of God, nalipol na, nasira na yung mga walls, at nung mabalitaan niya nga ito, sabi niya, napanalangin siya, ikaw, Diyos, ang Diyos ng langit, the great and awesome God. Kita niyo, kahit alam niya na nagpipighati yung kanyang bahay, kanyang bayan, andun pa rin yung pagpupuri nila sa Diyos. Andun pa rin yung kanyang honor sa Diyos. Dapat yun yung ginagawa natin. Ganun din si Daniel. Daniel 2:20, ang sinasabi, Our God, your name will be praised forever and ever. You are all powerful and you know everything. We should give honor always to God dahil hindi lang dito itong mga taong to example na nagsasabi na to honor God, example sa kanilang panalangin. It is also a command, a teaching of our Lord Jesus. Sabi niya sa Matthew 6:9, Good News Translation po, sabi, Our Father in heaven, may your holy name be honored. Dapat kailangan natin i-honor parati. Bakit? Why? Because to recognize who is the God we are praying and who we are in front of God. God is sovereign and we are not. God is holy and we are not. Dapat makita natin na o ma-distinguish ba natin na hindi tayo parehas. He is not just a common friend, but a special friend that we respect. Di ba may mga kaibigan tayo, yung mga kaibigan natin na pwede mo utos-utosin yan kahit anong paggawa mo, kasi kaibigan mo. Pero pag may mga dumadating, may isang special friend na pag dumating sa bahay mo yan, hindi mo man lamang mautusan. Upo ka dyan, ako nang bahala sa lahat, pinagsisilbihan mo pa. No? Ganun yung ginagawa mo. Dapat ganun din tayo sa Diyos. Pag tumatawag tayo sa Diyos, na friend nga natin siya, pero special siya, with always a respect sa ating paglapit sa Panginoon. Hindi yan yung parang parang tatawag ka sa isang call center o order ka ng pizza o ng burger, pagtawag mo, sasabihin mo agad isang price, isang coke, wala ka man lamang good morning, wala man lamang ganun. Dapat paglapit natin sa Panginoon, we will always give honor. Minsan sa pagsulat lang ng pangalan ng God, malaking bagay po yung small g na letra at yung capital G. No? Dapat dito pa lamang, kahit nagsusulat pa lang tayo, sinusulat pa lamang natin yan. Nakikita na natin na when we always mention the name of God, capital siya. Kaya nga, minsan sasabihin natin, yung misspelled Jehovah lamang is not giving an honor to Him. Kahit pa yan ay isang sulat lamang. Dapat alam natin, Jehovah is the name of God. Alam na natin yan, magkakamali ka pa ba naman dyan? Tignan nyo dito, di ba? Yung propeta nila, pag binanggit yung pangalan, parating nakatugtong, praise be unto Him. Dapat ganun din po tayo. When we always mention the name of God, we should give praise unto Him. Yung daw nga pong mga unang Bible, nung sinulat yan, pagbabanggitin na yung pangalan ng Diyos, o isusulat nila yung pangalan ng Diyos, maghuhugas muna sila ng kamay, baka sila ay nadumihan. Pagkatapos maghugas at naisulat, magbibigay sila ng parangal. So ganun po tayo, dapat pinaparangalan natin ang pangalan ng Diyos. Kaya nga, paano ba tayo kaagad na nananalangin sa Panginoon? Kaagad ba? Petition? Hindi ba natin sasabihin, salamat po aming Panginoon sa biya na yan na taglay mo ngayong umaga kahit mainit, kahit mayumid, salamat po. Bakit natin kailangan ipagpasalamat yan? Kasi God is the God of balance. Dito nga, mainit, no? Mayumid, no? Sa ibang lugar, umuulan, sa ibang lugar, malamig. Lalo na sa Pilipinas ngayon, tag-ulan. Isang magandang pagpapala ito sa ating pamilya. Kung papanalangin niyo, Lord, parati na lang malamig dito, biningging ka, malamig nga rito parati, hindi ka naiinitan. Paano naman yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas, yung mga anak mo sa Pilipinas? Sino kaya ang mananagot ng AC nun? Di ba tayo rin? Tatawag sa inyo, wala kaming pambahid ng kuryente. Kayo pa rin. So, hayaan nyo nang mainit dito. Malamig naman doon sa Pilipinas. Paano? Makikita natin, ipagpasalamat natin na siya ay Diyos na balanse. Nadadanasan natin yung init at
lamig, nadadanasan din sa kabilang parte, yung init at lamig. Hindi pa pwedeng sa isang lugar ay parati na lang malamig. Sa Alaska nga ay natutunaw ang yelo. Diba? So may panahon na tag-init din sa kanila. Psalm 19, 7-11. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. By them your servant is warned, in keeping them there is great reward. Ano pa ang sinasama nito ni David sa kanya pong panalangin? Sabi niya, he remembered God's word in prayer. At tignan natin ang connection ng verse 6 dito po sa verse 7-11. Sabi ni David yan sa verse 6, walang makakatakas o iwas sa init ng araw. Sa kanilang panahon, wala nang AC o electric fan man lang, kaya para maibsan sila ng init, nagpupunta sila sa mga yungib, sa mga kuweba, yung may mga umaagos-agos na tubig para lamang malamigan-lamigan sila. No? Kaya nga, naiano niya dyan na ang salita ng Panginoon ay kagaya ng init ng araw, hindi ka pwedeng magtago. Abot ka kung saan ka man ng salita ng Panginoon, kaya niya kanyang abutin. Kaya nga sabi niya that God's word is refreshing. The word of God has the dominant influence over humankind as the sun does over nature. Kung ang araw daw ay nagre-restores ng natural life, the law restores the life of the human soul. The sun dispels physical darkness, but the word of God removes the darkness of ignorance from our understanding. It is flawless and reliable. Dahil nga, it is refreshing, it makes one knowledgeable. Sabi ron din sa verse 7, no? The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Yung sinasabing simple, hindi yan simple living o low profile. Ang sinasabing simple, pag in-interpret po yan, tinignan natin kung paano sinulat yan, ang sinasabi diyan, yan ang ibig sabihin is simple tone. It means foolish, madaling matangay, kayang-kayang tangin, no? Mabilis mapaniwala. Kaya nga ang salita ng Panginoon, sabing ganon ni David, it makes one knowledgeable. Nagkakaroon ka ng kaalaman kung alin ang tama o mali. Baka naman basa kayo ng basa ng Bible hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam kung ano ang tama at mali. Para bang doon sa Ed Lapis notes, hindi niya alam kung ano yung HIV tsaka HIV. No? So, napaka yan, dapat nakikita natin kung ano ang tama at mali. Nagkakaroon tayo ng discernment kung yung sinasabi ng mga tao ay makakabuti o makakasama. Hindi yung kung ano na lang ang sabihin nila dahil maaaring respetadong tao sila, kinikilala sila, sasabihin mo, ito ang tama. Dapat meron tayong pagsusuri. Dahil nga ikaw ay knowledgeable sa Bible, makikita mo yan, masusuri mo yan. Teka, yung sinasabi nito hindi tama. Hindi sa in line of the word. Pero pag hindi ka in line o hindi ka malalim o hindi ka palabasan ng salita ng Panginoon o hindi mo man lamang na babasa ang salita dahil may pagkukulang ka sa pag-aaral, paano mo nalaman na tama at mali? Parati mo lang sasabihin, ay, akala ko tama. If the words of God gives you wisdom, alam mo nga, kung lihis yung sinasabi sa'yo, lalo na pag ginugulo ang iyong faith. Sabi pa ni David, the word of God brings joy. No? Yung law of God, sabi ni David, ay nagdadalang araw ng kaligayahan sa kanya kasi naipapakilala nito sa kanya ang kanyang mga pagkakamali. At iyon ay naihihingi niya ng tawad. Kaya nga sabi nga, di ba, si David daw yung God's after own heart. Kasi kahit may pagkakamali, napakabilis niyang humingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi siya lumalayo sa Diyos, hindi siya tumatakbo.
Kaya nga parating merong enlightenment. Sabi niya, it gives enlightenment. At making one, sabi nga, become righteous. Sabi ni David, yung law of God is righteous. Kaya naman, those who abide in the law become righteous also. Kahit alam natin ang istorya ng buhay ni David, marami siyang pagkakamali, but even God consider him to be righteous dahil ay nga mabilis siya humingi o umami ng kanyang mga mali. Pero hindi ibig sabihin nun, porque may favor sa kanya ang Diyos, ligtas na siya sa mga consequences sa kanyang pagdabag sa kautusan. Mababasa rin natin ang istorya ni David kung paano siya nag-struggle sa mga consequences ng kanyang pagdabag sa batas. Ano pang sabi ni David sa salita ng Diyos? It warned him from his mistake. David remembered God's word in prayer dahil it kept him warned from further mistake in his life. Yung po bang buhay natin, o yung mga Bible ba, o yung mga salita ba ng Diyos na binabasa natin, it keep us warned ba sa ating mga mistake? Minsan sasabihin natin, napakahirap naman sumunod talaga sa laws o sa kagustuhan ng Diyos. No? Mahirap yan. Minsan nasasaktan tayo. Binabasa pa lang natin, nasasaktan. Sabi nga, it is sometimes painful to do the right thing. No? But it is more painful to do the wrong thing. Di gawin mo na yung tama, kahit masakit lang yung tama, pero wala kang, yun lang ang pain mo ron. Dahil umiiwas ka sa mga gulo-gulo. Pero pag ginawa mo yung mali, no, mas masakit yun kasi bakit maraming nadadamay. Yung mga consequences nun, maraming madadamay, hindi lang ikaw, pati pamilya mo, pati yung mga kaibigan mo, lahat madadamay. Kaya buti pa, kung mamimili ka rin lang between good and evil, siyempre, pipili ka na ng good. Huwag mo nang piliin mo, bago ka nang masasaktan. Dahil ang mga sumusunod sa mga pagtuturo, sabi nga gano'n, may kalakip na pagpapaka. Yan po ang sinasabi. Ang sumusunod sa kanyang mga turo ay may kalakip na pagpapaka. Ang hindi naman sumusunod sa kanyang mga turo, sabi niya gano'n, may kalakip na pagpapalo. Ang bilis talaga. Ayun. Parati pong may pagpapalo, parating may consequences yan. Another thing on remembering God's word in prayer is, it's always good to put God's word in prayer. Kasi pag nananalangin, pag tayo po ay mananalangin, ikot po natin ang mga text ng salita ng Panginoon. Bakit? Sabi po sa Isaiah 55:11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Dahil pag ginamit natin ito in our prayers, itong mga salita ng Panginoon, yung kanyang mga promises, walang ibang dahilan ng Diyos kundi gawin ang mga promise niya. Kasi sinabi niya sa salita niya. So, i-quote mo lang siya, Panginoon, sabi mo nga, ito yung sinabi mo sa salita mo, so, ibinabalik ko sa iyo. Ganun po ang isang reminder sa Diyos sa panalangin. We remind Him of His word, kaya dapat marami tayong memory verse. No? Baka pag nananalangin ka na, sasabihin mo, sandali lang po, Lord, tignan ko muna sa concordance ko. Hindi mo makita-kita, nakalimutan mo na kung ano yung word na sasabihin mo. Dapat memory verse kagad. Nagme-memory verse tayo. Marami tayong dala. Hindi lang ang memory verse ginagamit yan para sa mga Friday school natin. Ginagamit yan. Lalo na higit sa panalangin. Kaya nga, dapat ganun po tayo. So, sabi nga, pag marami kang memory verse, the Lord will delight on you. Paano madidelight ang Diyos? Paano malulugod ang Diyos sa iyo kung kulang ka sa mga memory verse? Dapat mas marami tayong memory verse. Alam natin na mas lalong malulugod ang Diyos sa atin. Psalm 19:12-14 sa ating pong pagpapatuloy. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sin. May they not rule over me,
then I will be blameless, innocent of great transgressions. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight. Lord, my rock and my redeemer. Ano po ang ginagawa ni David dito sa kanyang panalangin? He entrusts his life to God for his unrecognized sin. Alam ni David, habang lumalakad siya dito sa buhay na ito, he will be always prone to sin. Lalo na nga nung siya ay maging hari, yung simpleng paghanga niya, no? Ito ay nauwi sa adultery, nauwi sa murder. Ganyan yung unrecognized sin. Hindi niya sukat akalain na babagsak siya sa simpleng paghanga lamang. Ang ano nga raw, ang sin, parating ang recognized sin is maganda ang presentation, pero sa loob na kasalanan. Para daw yung gamot eh. Yung mga gamot, sugar coated yan, para hindi mo malasahan yung pait. Naidalangin ba natin itong ganito na kamukha ni David? Panginoon, yung mga unrecognized sin ko, patawarin mo. Pakilala mo sa akin. Naidadalangin ba natin ito? Yung mga mali natin na hindi natin napapansin, laman ng ating isipan, laman ng ating mga bibig na lumalabas sa atin, lalo na pag ito ay nalalabas natin sa ating kapwa, mga salita na hindi mo pansin, na pag lumabas sa iyong bibig, nakakadapa pala ng ibang tao, nakakadapa pala ng kapwa mo. Nakakala naman natin maganda, isang sugar-coated lang din pala yung ating mga sinasabi. So dapat nakikita natin itong mga unrecognized sin natin, na isasama natin ito sa panalangin natin. Ano pa ang sinasabi ni David? Yung kanyang avoidable sin. Bakit ba avoidable yan? Isang maganda kay David, kahit alam na niyang mahuhulog siya sa mali, he will still keep praying na ilayo pa rin siya. Bakit hindi yung unavoidable? Kasi yung unavoidable, talagang pwede mong sabihin maiiwas. Ito nga avoidable eh. Ano ba yung mga unavoidable sin? Yung mga biglaang nagalit ka. Pwede yan. Maliliit na bagay na tinitignan natin. Yung avoidable sin, hindi niya naiwasan yung mga lunya. Avoidable yun. Sinabi na sa Bible, huwag kang mangangalon niya, ginawa pa rin niya. Huwag kang papatay ng tao, ginawa pa rin niya. Avoidable yun, mark na yun, may sinabi na. Pero ganun pa rin, ginawa pa rin niya. Dapat mas lalo pa natin ipanalangin yung mga bagay na yun dahil sasabihin mo, mahina po ako, Panginoon. Mahina ako. So, avoidable na nga, gagawin mo pa, dapat ipag-pray pa natin yung mga alam natin na nandyan sinabi na, yun ang ipag-pray natin, na ilayo mo ko sa mga ganong pagkakasala. Yung mga avoidable, minsan nakakaligtaan, pero dahil nga, kung ikaw babad sa salita ng Panginoon, nasabi ko po yun, patawarin mo po. Minsan may nakausap ako isang kapatid na sinasabi niya na po, nung araw may nasabi ka sa akin na hindi maganda. So, ako naman, iniisip ko kung ano yun, talagang pinag-isipan ko. At sabi ko nga lang sa Panginoon, Panginoon, hindi ko napansin kung ano yung sinabi ko sa kanya na kanasama niya na kanyang loob, patawarin mo ko. Ganun po, pag may nagsabi sa inyo na isang kapatid na, ikaw na, ano mo ko, panalangin natin dahil kung hindi mo na maalala yun, baka nga nadapa siya, baka nga nakasira ka ng kanyang pananampalataya. Ipag-pray natin, nakitignan natin kung ano yun. No? Sabi nga sa James 4:17, if you don't do what you know is right, you have sinned. Alam mo na tama, tapos hindi mo pa ginawa, simple lang. Sabi nga, we have sinned and we have to pray, we have to confess, which is sin. Para naman pagpalain tayo. Ano pa ang sinasabi ni David sa kanyang prayer? That he will become a good testimony. Yung kanyang buhay maging testimony siya for God and for the benefit of others. Kaya nga, in closing this psalm, sabi ni David prayed that his word and thoughts would please God. David views his word and thoughts as sacrifice in God. Kaya sabi niya, yung maging laman ng kanyang isipan, yung lalabas sa kanyang bibig, ay maging acceptable or pleasing sa Diyos. Kaya nga, as he closed this
he evidently regarded God not as his judge, but as the foundation of his life and the one who had purchased him for a special purpose. Tayo po ba? Ganito rin po ba ang ating panalangin? Ini-entrust ba natin yung mga sasabihin pa lamang natin sa umaga? Yung lalabas pa lamang sa ating bibig? Yung laman pa lamang ng ating bibig? In-entrust na po ba natin yan sa ating mga panalangin? Iniisip ba natin na tuwing tayo ay magsasalita, ito po ba ay makakapagbigay ng glory sa Diyos o hindi? Kaya nga, isang napakaganda po nitong Psalm 19, na pagbulay-bulayan natin ang mga salita, ang mga panalangin ni David dito, kung paano siya nanalangin sa Diyos. Tatandaan natin, we give always glory, honor to God. Ipanalangin din natin, isama din natin ang salita ng Diyos sa ating mga panalangin. Magkaroon tayo ng mga memory verse habang tayo ay nananalangin. At ibigay natin lahat yung testimony natin, yung sasabihin pa lamang natin. Sabihin na natin, Panginoon, panghawakan mo ang aking isipan, panghawakan mo ang aking mga dila, panghawakan higit sa lahat yung puso, dahil dito nga nanggagaling ang lahat ng bagay. Kaya nga, parati natin i-meditate pa natin itong Psalm 19. Ama namin makapangyarihan sa lahat, Diyos Ama at aming Panginoon Jesus. Patuloy nga na lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya, patuloy nga na magpuro ka sa amin, at habang i-review namin ang Psalm 19, aming Diyos, kayo po Ama ang patuloy na magpuro sa amin. Turuan mo kami sa aming mga panalangin kung paano mo nga po tinuruan ang mga apostles, ang iyong mga disciples nung andito ka, aming Diyos, ay patuloy mong i-reveal sa amin ang kagandahan ng prayer na dapat namin ipanalangin. Salamat po muli, at muli babalik lamang namin sa iyo ang patuloy sa salamat sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon.